So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit mabenta ang iPhone 12 Pro Max ngayong 2025. So tara mga J-Vlog, check natin. So yun, shoutout sa mga nakanood ng ating review dito sa iPhone 12 Pro Max at nakita natin sa review na to na super solid pa rin itong device na to ngayong 2025. Ngayon mga J-Vlog, since ang mura na lang neto sa nire-recommend natin siya sa GH, gusto ko i-share sa inyo yung 5 reason kung bakit napakaganda pa nga i-purchase nitong iPhone 12 Pro Max. Lalo-lalo na, ito na yung perfect time April, bumili ng iPhone kasi lahat po ng model ng iPhone ngayon ay super duper bagsak yung mga price nila. So unahin natin dito sa iPhone 12 Pro Max at stay tuned lang, lahat naman ng device na yan gagawa natin ng mga review and of course yung mga opinion natin, share natin dyan para syempre makatulong din sa mga consumers dyan na nagde-decide kung ano bang perfect na iPhone na pwede nilang i-purchase ngayon. Lalong-lalo na nga, lalo-lalo na ngayon kasi di ba graduation, iba naghanap ng perfect pang regalo, iba gusto lang mag-upgrade. At syempre, itong iPhone 12 Pro Max, matik na sa listahan nila to. Napakamahal kasi nito nung 2020. 2020 to na-release, pandemic iPhone to. At ano to, yung 128 na ito is super duper expensive, 75,000 pesos. Tapos yung 256 siguro naglalaro sa around 80,000 pesos. Kaya ano, dami pinapangarap itong 12 Pro Max dati. At nakabili nga rin ako nito nung kasagsagan ng 12 Pro Max or siya yung latest. Nabili ko yung 12 Pro Max ko noon, ano na yun bumagsak na price nun 71,000, mga 70 to 71,000 pesos. Di pa ako nag-Green Hills nun. Pero yun, ang 128 na lang po ngayon sa Green Hills for as low as, itong 120GB, for as low as 23,000 pesos, makakuha na po kayo ng iPhone 12 Pro Max sa GH. 256 naglalaro sa 25,000 pesos. So, tingnan nyo naman, after 5 years, ganyan na lang po ang price ng 12 Pro Max sa pinapangarap nyo before. At ang maganda doon, same performance pa rin ang ma-offer niya. At syempre, bago na yung iOS. Sa pa ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend natin shop si Ate Mayet ng CMB Gadgets, Stall XA07, second floor Green Hills, San Juan City. So yung FB page ni Ate Mayet nasa description box naman yan. I-click nyo na lang, mag-inquire na lang kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlogmatic, bibigyan yung discount ng shop na yan. Okay, so first reason kung bakit maganda i-purchase ng 12 Pro Max ngayong 2025, yun nga, presyo. So nung 2024, nung December to, naglalaro to sa 28K. 128. Tapos, nung early 2024, naglalaro to sa 30 to 33,000 pesos. So, super duper expensive nun. Or, ang laki nung difference niya before, di ba? Compare ngayong 2025, 23,000 pesos na lang. Ang laki nung makukuha yung discount. Or, ang laki nung makukuha yung tipid. Kumbaga, pag bibili kayo ngayong taon. So, yun unang-una, mas affordable na lang po 12 Pro Max. At maganda nga rin siyang i-go-to dahil unang-una 5G na siya. Redesign siya compare sa 11 Pro Max box type at mas malaki yung display niya sa 11 Pro Max. So 6.7 inches to, Super Retina XDR OLED display. So second reason kung bakit magandang i-purchase ang 12 Pro Max ngayong 2025, of course, camera. Camera ang isang huge factor ng iPhones. Grabe nung nag-camera test ako dito, sobrang namangha ako sa camera pa rin itong device na to. Super solid pa rin at nag-provide ako niyan sa sa vlog ko as a review. Ayan, napakalinaw Tingnan niyo naman kung gaano kalinaw pa rin ang 12 Pro Max. Ewan ko makita. Ano yun natin? Babaan natin yung brightness. Ayan, napakalinaw pa rin ng camera nito. Kaya matutuwa kayo mga J-Vlog kung ginamit nyo itong 12 Pro Max. Siyempre, perfect din siyang i-suggest sa mga content creators na naghahanap ng pangmatagalang cellphone or smartphone na merong magandang camera performance. Sobrang solid ng camera nito when it comes sa video. Tulad na sinasabi ko sa mga ibang vlogs ko, pinaka-the best talaga sa iPhone sa camera, video. I think siya yung pinaka-the best na camera, video camera na ma-offer ngayon. Kasi na-try ko nung 2024 yung S22 Ultra. Naka 4K na even yung Flip 5. Grabe, ito pa rin ako mas ipi-prefer ko pa rin yung iPhone all the way kahit na 11 Pro Max, iPhone 11, magaganda pa po camera niyan. At kasi dito, i-support pa rin ito ang 4K video recording sa rear at front facing camera.
So, ito ay merong triple rear camera system, 12 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide at 12 megapixel telephoto lens at with LiDAR scanner siya. At yung front-facing camera niya is 12 megapixel as well. Third reason kung bakit maganda ang 12 Pro Max, yung battery. So, hindi ko sinasabing compare mo to sa Android, Battery niya when it comes sa 12 series or sa iPhone series. Kasi pag bibili kayo ng iPhone, lalo-lalo na pag gustong-gusto nyo talaga is yung battery or battery talaga ang prefer nyo, go for the Max version or the Plus version. Napakakunat ng mga battery ng mga Pro Max at Plus. Compare nyo doon sa Pro at base model. So, meron tayong base model din dito na mas maganda talaga performance ng Plus model. When it comes sa battery, syempre mas makunat battery ng iPhone Pro Max and iPhone 14 Plus or Plus models. Kaya isa ring go-to natin or reason kung bakit go-to natin ng 12 Pro Max compare sa mga ibang base model is yung battery niya. So, expect nyo naman, when it comes sa day-to-day use, matagal din naman malubat ang iPhone 12 Pro Max. So, again, sa battery health kasi, hindi porkit na service or battery, service, papalitan na agad yung battery. Hindi. Observe nyo muna, kung same pa rin naman ang performance, kung paano siya nagagamit, huwag nyo muna palitan. Hintayin nyo talaga yung super duper mabilis siya malubat. Pero ito nga, napakaganda pa rin ng battery performance nito. Siyempre, original pa rin yung battery niya. Kumbaga, kahit na 77% siya, okay, hindi naman siya mabilis malubat. So, tanggalin na muna natin yung stereotype na pag nag-79 na, is pangit na. Hindi po, ang pinaka-recommend din usually na palitan yung battery nyo isa sa 69% pababa. Fourth reason, mga ka-J-Vlog, kung bakit maganda ang iPhone 12 Pro Max is of course the display. Kung i-compare mo naman sa mga ibang base model or predecessor niya, mas malaki display nito, 6.7 inches, Super Retina XDR OLED display po ito. Compare sa 11 Pro Max sa 6.5 inches pero same na OLED. Pero mas malaki nga display nito. So ito yung first ever iPhone to have the 6.7 inches display. Napakaganda ng display quality niya at syempre very vibrant naman dahil naka-OLED itong smartphone na to. Pero again, naka 60 Hz lang to or standard 60 Hz kasi nag-upgrade tayo ng refresh rate doon sa Pro Max or sa 13 Pro Max na ProMotion display na na 120 Hz screen refresh rate. So, kung naghanap kayo ng malaking smartphone, yan ang isang reason kung bakit maganda 12 Pro Max pa rin, large screen size. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog is of course the design and aesthetic. Siyempre, kung bibili rin kayo ng iPhone na pang matagalan, go-to nyo na yung Pro models kasi sila yung pinaka-premium na design when it comes sa iPhones. Matic pag ginamit nyo ito sa labas, eye catcher, di ba? Di ba? Triple camera, tapos stainless steel. Stainless steel design for more premium look at matte glass siya. Napakaganda. Siyempre, 6 years na nila ginagamit yung ganitong design ng iPhone. So, very traditional na sa iPhone na magganito ng camera module. Pero again, meron tayong rumors sa 17 series. Yan pa rin naman, intact, pero magkakaroon na siya dito na parang sa Poco. Ewan ko kung totoo yun. Pero nakakita na rin tayo ng rumors. Kasi pag nakita na tayo ng rumors sa mga sikat na content creators, matik, totoo yan. Pero when it comes sa design and aesthetic, napakaganda. Kaya kung gusto nyo na, again hindi lang naman tayo bumibili ng iPhone for flexing. Kasi yan yung stereotype ngayon, ay naka-iPhone, feeling mayaman. Hindi. Nag-iPhone tayo, unang-una, syempre, ang ganda kasi niyang gamitin, to be honest. Hindi lang sa design, hindi lang siya premium look. Of course, ang binabayaran nyo rin sa iPhone is yung kanilang iOS. Very optimized, very user-friendly, at napakaganda ng camera at yung kanilang optimized chipset. Syempre, ang pinakalas doon is yung longevity. So, kung naghanap kayo ng isang smartphone na pang matagalan, iPhones din po ang maganda i-recommend sa inyo. So, yun yung ating 5 reasons kung bakit napakaganda pa ng purchase na itong iPhone 12 Pro Max ngayon 2025. Lalo-lalo na bumagsak na po ang price niya. Kung interested kayo mag-purchase nito, again, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. I-PM nyo na yung Facebook page na yan. Sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlog. Matic, bibigyan pa yung discount ng shop na yan.